Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. At sa oras pong ito, taos puso po akong patuloy na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege ng opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang insight salita, magamit na instrumento po ng ating Panginoon. Patuloy pong maibahagi ko po sa inyo ang mga insight salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay gabay natin sa ating mga buhay. Insight salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kalooban ng ating Panginoon at salita po ng ating Panginoon at mensahe niya na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Esau Syndrome. Ano po bang ibig sabihin ng syndrome? Ang definition po ng syndrome sa Dictionary Oxford ay yung characteristic o yung emosyon o yung pag-ugali natin. Kung paano tayo pumipili o nagdesisyon. Ayan po. Dito po sa mensaheng ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos ang istorya ni Esau at ni Jacob upang maipakita sa atin ng ating Diyos kung gaano kahalaga ang bawat pagpili at desisyon na gagawin natin sa ating mga buhay. Ganito po ang istorya sa Book of Genesis, chapter 25, 27 to 33. Pakinggan niyo pong mabuti ang istorya ni Jacob at ni Esau na sa pagbinasa niyo po sa magandang Biblia, magandang balita Biblia, verse ng Bible, ay makikita niyo po doon yung parang entitled na ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Ito po. Sa Book of Genesis chapter 25 verse 27, lumaki ang bata, naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan ng halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at laging nasa bahay. Verse 28, higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa ay kinawiwilian niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangaso, samantalang si Jacob naman ay mas mahal ni Rebecca. Verse 29, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang dinuluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Sa verse 31, sumagot si Jacob, ibigay mo na sa akin ang iyong karapatan bilang panganay, sabi po ni Jacob kay Esau. Verse 32, payag na ako, sabi ni Esau. Aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Verse 33, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis agad si Esau, iyon lamang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. Ayan po. Upang patuloy po natin maintindihan ang istorya nito sa mga hindi pa po nakakabasa sa istorya ni Esau at ni Jacob o mga hindi pa nakakabasa ng Bible, ang napakahalaga po kasi nung panahon nila, yung pagiging panganay. Sapagkat pag panganay ka, sa'yo po napupunta lahat ng blessing na manggagaling sa iyong ama. Kaya po, sa simple, dahil sa gutom ni Esau, nakita niya, dahil gutom na siya, galing po siyang nangaso, sabi nga po dito sa istorya nila, nakita niya nagluluto po si Jacob ng kanyang niluluto. At dahil sa kanyang pagkagutom, ay humingi po siya kay Jacob. Ngunit, bago po siya bigyan ni Jacob ng kanyang niluluto, ay hiningi muna po ni Jacob yung rights ng pagiging panganay. Sapagkat alam po ni Jacob kung gaano kahalaga, ka-precious yung makuha mo yung karapatan bilang panganay. Sapagkat nga po, yung blessing ay nasa panganay. Ngunit po doon sa kagutuman, akala ni Esau na lahat ay biro, parang okay lang. Sabi nga niya po, di ba, kung mababasa natin, aanin niya daw yung pagiging panganay niya kung mamamatay naman siya sa gutom. Kaya po, in story short, yun po, binigyan po siya, nanumpa po siya na ibigay yung pagiging panganay kay Jacob. At doon po, kung babasahin po natin yung buong istorya nila,
napunta nga po yung pagpapalang iyon kay Jacob. Yung dapat na pagpapalang na kay Esau ay napunta po kay Jacob. Dahil dun po sa isang desisyon niya na padalos-dalos, yun nga yung syndrome, yung parang nagdidesisyon tayo based on our own feelings, based in our own emotion, yan, yung parang hindi na natin pinag-iisipan yung mga desisyon natin, yun po yung Esau syndrome. Kaya po, naging malaking dagok kay Esau ang ginawa niya, na wala po yung blessing ng kanyang ama at napunta po kay Jacob yung blessing. Kaya po, si Jacob po, yung sa kanya po nang galing yung 12 tribes o yung 12 nation ng Israel. Ayan po. Kaya po, sa istorya pong ito, nakita po natin yung kahalagahan ng ginawang desisyon o pagpili ni Esau na ipinagpalit ang kahalagahan ng pagpapala ng Diyos kaysa sa temporal na kabusugan o sa panahon natin ay temporal na kasiyahan. Sa panahon po natin, maraming ganito. Ang madaling ipagpalit ang pagpapala ng kapayapaan kaloob ng Diyos sa temporal na kaligayahan o sa kasalanan na nagbubunga ng kapahamakan, kaguluhan sa ating mga buhay. Di po ba yan po ang katotohanan na marami po sa panahon natin ngayon, no? Yung madali na lang ibigay yung makapagdesisyon ng mga bagay na hindi po tama. 'Di ba? Parang yung paggawa ng kasalanan. Example, 'di ba, marriage kayo, ang ganda ng samahan nyo, ang ganda ng binubuong pamilya nyo, pero because dun sa maling desisyon mo na mambababae ka, manlalalaki ka, 'di ba? Parang pag ginawa mo 'yun, 'di po ba guarantee yung nagiging bunga kaguluhan, wasak na pamilya, parang ganun po. Yung pagpili natin, parang mas pinipili po natin yung mga temporal na kaligayahan na pag nagawa mo na po yung kasalanan, yes, bibigyan ka ng temporal na kasiyahan, but ang magiging bunga po ng temporal na kasiyahan na yon ay kapahamakan at kaguluhan sa iyong buhay. Hindi po tulad nung kapag tayo po ay gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba, ang number one na binibigay na pagpapala ng Diyos ay yung kapayapaan. Kaya po napakahalaga ng bawat pagpili at pagdesisyon natin sa ating mga buhay. At nawa po sa mensahe nito ay huwag po nating tularan si Esau na ipinagpalit po ang kanyang birthright para lang po doon sa pagkain na temporal na magbibigay ng panandali ang kabusugan sa kanya at pinagpalit niya yung pagpapala na walang hanggan sana. Kaya po, to be close, tandaan po natin, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos na malaman ang tama at mali. At may kapangyarihan din po tayong binigay niya sa atin na magpasya sa ating sarili o yung tinatawag na freedom of choice. Ngunit hindi po nagkulang ating Panginoong Diyos sa pagpapaalala sa atin na ang pagpili sa temporal na bagay ay nagdudulot po ito sa atin ng kapahamakan at magulong buhay. Ngunit ang pagpili po dun sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng kapayapaan at pinagpalang buhay. Muli po sa mumunting mensahe ni pinagkaloob po sa atin ang ating dakilang Diyos na banal, nawa po'y maging patnubay at gabay natin po ang mensahe nito at nawa bigyan po tayo ng tamang pangunawa ng Diyos sa mensahe nito upang patuloy po nating mabigyan ng halaga yung mga bagay na kaloob ng Diyos, especially yung kapayapaan, at upang wag po nating maipagpalit ang kapayapang ito sa temporal na kaligayahan o tinatawag na kasalanan. Muli po, patuloy kong binabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakila ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.